Pinagplanuhan talaga namin yung pag-akyat dito sa KM90. And hindi ko nga in-expect na ganito pala katindi yung fog. Mas lumalabas pala yung fog pagka medyo maulan. Then magpa-park muna kami. Ilang beses na nga pala kami umakyat dito pero ngayon ko lang to nasaksihan. Dahil tuwing nadadaanan namin to, tirik naman yung araw. Malawak na nga rin pala yung parking area nila dito at pwede kayo mag-picture-picture dyan. At kung gusto nyo mag-CR, meron din. Marami na rin pala kayo dito pagpipilian na pampasalubong na pwede nyong iuwi sa pamilya nyo. Available nga rin pala sa kanila yung mga pang souvenir. At kung gusto nyo kumain, meron din naman silang dining area at marami kayong pagpipilian na putahe. Kung sakaling kayo abutan na ng gutom. Pinaka nagustuhan ko nga dito is yung pinaka view ng kanilang area. Nakasaan pwede ka na nga magmuni-muni. With matching doggy-doggy. And bago nga pala kayo umakyat sa pinakataas, eto nga pala yung view na bubungad sa inyo. Meron diyang malaking arko na kung saan pwede kayo mag-picture-picture. And mas maganda nga pala na makapal yung jacket ko dito dahil sobrang lamig talaga. Dito nga igagala naman namin kayo kung anong itsura nito sa taas. Habang umaakit nga kami, napakalakas talaga ng hangin na parang matatangay nga rin kami. Nakit na namin to agad kahit medyo maambon dahil may pupuntahan pa kaming ibang destinasyon. Alas 9 na nga nung nakarating kami dito pero ganyan pa rin talaga yung fog niya. Oh, nagari-harian na siya. Sa ganda ng view, panandalian mo nga makakalimutan na marami kang pinag-uutangan. Kahit nga sobrang lakas ng hangin, aakyatin natin tong tower na to. And ganito nga pala yung view niya sa pinakataas na napakalakas talaga ng hangin at may halo pa talaga siyang ulan-ulan. At hindi ko na nga rin talaga matiis yung lamig dahil nababasa-basa na nga rin ako. Sa video ng cellphone ko, natatanaw nyo pa yung buong paligid. Pero pag ikaw na mismo ang nandyan is zero visibility na talaga. Na as in parang ulap na lang talaga yung nakikita ko.